ayon sa laki ng iyong habag, paminang aking kasama. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkakaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, nasa Martes Santo tayo. At sa Martes Santo, pagnanilayan natin ang pagtaksil at pagtatwa ng Panginoon. Isama natin sa misa natin ngayon ang mga intensyon para sa araw ngayon. Ang inyong mga intensyon ay nasa loob ng Basilica Minor at Pambansang Nambana ni Jesus Nazareno. Ang mga intensyon naman nakiisa sa atin sa pangitan ng live streaming through Facebook Live, YouTube, X, Instagram, TikTok at iba pang social media dito sa ating bansa at sa iba't ibang dako ng mundo. Isama rin natin ang ating intensyon para sa kapayapaan sa buong mundo, lalo tigit na sa Israel at sa Ukraine. Mga minamahal ko mga kapatid, noong pinagtaksilan ang propitang si Isaya, ay kanya pong sinasabi na mula pa sa sinapupunan ng kanyang ina, hinirang na siya na propita ng Diyos. Sa ating Ebanghelyo ni San Juan, ang ating Panginoon ay nagsabi na may magtaksil sa Kanya. At yun si Judas at si Pedro ay magtatwa sa Kanya. Sa buhay natin, kuminsan tayo rin ay nagtataksil sa Panginoon at sumusuway sa Kanya. Dahil sa ating kahinaan sa iba't ibang mga pamaraan, malaki man o maliit, tayo nagkasala. Kaya dumulog po tayo sa maing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklukan sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong aming magampanan ang pagsasalukuyan ng pagpakasakit ng aming poong mahal, upang kami paginapating magkamit ng ibinunga nitong kapatawaran sa pangitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa unang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Makinig kayong mga taong naninirahan sa malalayong lugar. Pinili na ako ng Panginoon bago pa isilang, at hinirang niya ako para siya'y paglingkuran. Mga salita ko'y ginawa niyang sintalas ng tabak. Siya ang sa akin laging nag-iingat. Ginawa niya akong parang matulis na palaso na anumang oras ay handang itudla. Sinabi niya sa akin, Israel, ikaw ay lingkod ko. Sa pamamagitan mo, ako'y dadakilay ng mga tao. Ngunit ang tugon ko, ako ay nabigo sa aking pagsisikap, hindi nagtagumpay
Gayong ibinuhos ko ang aking lakas. Gayon may itinitiwala ko sa Panginoon ang aking kalagayan na ako'y gagantimpalaan sa aking nakayanan. Bago pa ako ipinanganak, ay hinirang na ng Panginoon. Pinili niya ako para maging lingkod niya upang tipunin ang mga nangalat na mga Israelita at sila'y balik sa bayang Israel. Binigyan ako ng Panginoon ng karangalan. Sa Kanya nagbubuhat ang aking karangalan. Sinabi ng Panginoon sa akin, Israel na aking lingkod, may mas mahalaga pa akong ipagagawa sa iyo bukod sa pagpapanumbalik sa mga Israelitang nalabi, ay gagawin kitang tanglaw ng mga bansa upang lahat sa daigdig ay maligtas. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Sa iyo lang, Panginoon, lubos akong nananalig. Huwag mo akong pabayaang mapahiya at malupig. Tulungan mo ako ngayon, yamang ikaw ay matuwid. Ako sana ay sagipin, sa daing ko ay makinig. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Ikaw nawa ang muog ko at ligtas na kakanlungan. Matatag na kublihan ko at matibay na sanggalang. Sa lahat ng masasama, O Diyos, ako'y ipaglaban. Sa kukunang mababagsik, huwag mo akong pabayaan. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Panginoon, sa iyo ko inilagak ang pag-asa. Maliit pang bata ako, sa iyo'y may tiwala na. Sa simula at mula pa, wala akong inasahang mag-iingat sa sarili, kundi tanging ikaw lamang. Kaya naman ikaw, poon, pupurihin, araw-araw. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Pagkat ikaw ay dakila, patuloy kong isasaysay. Maghapong kong iahayag ang dulot mong kaligtasan. Sa pulpa sa pagkabata ako'y iyong tinuruan, hanggang ngayoy sinasambit ang gawa mong hinangaan. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Magsitayo na po ang lahat. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Nagpupuri kami sa'yo, Hari namin, Jesucristo. Masunurin ka, Kordero, sa katubusan ng tao. Ayon sa krus ang buhay mo. Sa'yo, Panginoon
Yesu Kristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, habang nakahilig kasama ng kanyang mga alagad, nagulumihanang sinabi ni Jesus, tandaan ninyo, ako'y ipagkakanulo ng isa sa inyo. Nagkatinginan ang mga alagad, hindi nila alam kung sino ang kanyang tinutukoy. Ang alagad na minamahal ni Jesus ay nakahilig, nakalapit niya. Kinalabit siya ni Simon Pedro at sinabi, itanong mo kung sino ang tinutukoy niya. Kay humilig siya sa dibdib ni Jesus at tinanong, Panginoon, sino po ba ang tinutukoy ninyo? Sumagot si Jesus, ang ipagsawsaw ko ng tinapay, siya na nga. At nang maisawsaw ang tinapay, ibinigay niya ito kay Judas, na anak ni Simon Iscariote. Nang matanggap na ni Judas ang tinapay, si Satanas ay pumasok sa kanya. Sinabi ni Jesus, gawin mo na ang gagawin mo. Ngunit isa man sa mga kasalo niya ay walang nakaalam kung bakit niya sinabi ito. Sapagkat si Judas ang nag-iingat ng kanilang salapi. Inakala nilang pinabibili siya ni Jesus ng kakailanganin sa pista o kaya'y pinaglilimos sa mga dukha. Nang makain na ni Judas ang tinapay, siya'y umalis. Gabi na noon. Pag-alis ni Jesus, ni Judas, ay sinabi ni Jesus, ngayoy mahahayag na ang karangalan ng anak ng tao at mahayag din ang karangalan ng Diyos sa pamagitan niya. At kung mahayag na ang karangalan ng Diyos, ang Diyos naman ang maghahayag ng karangalan ng anak. At gagawin niya ito agad. Mga anak, kaunting panahon na lamang ninyo akong makakasama. Hahanapin ninyo ako, ngunit sinasabi ko sa inyo ngayon, ang sinasabi ko sa mga Hudyo, hindi kayo makapupunta sa paruroonan ko. Saan po kayo pupunta, Panginoon? Tanong ni Simon Pedro. Sumagot si Jesus, sa paruroonan ko'y hindi ka makasusunod ngayon, ngunit susunod ka pagkatapos. Bakit po hindi ako makasusunod sa inyo ngayon? Tanong ni Pedro. Buhay ko may ialay ko dahil sa inyo. Sumagot si Jesus, ialay mo ang iyong buhay dahil sa akin? Tandaan mo, bago tumilaok ang manok, may 3 mo akong itatatwa. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna ang lahat. Isang mapagpalang Martes Santo sa inyong lahat. Ngayong Martes ay tinatawag natin na Martes ng Pagtataksil o tinatawag na Betrayal Tuesday. Sa salita ng ating Panginoon na Hebreo, ito ay tinatawag nila Bagida. Bagida o pagtataksil na sa lingwahe ng Koine Griego ay tinatawag na produsya na nasali naman sa Latin, prodito. At ang pagtataksil ay nandiyan din sa Biblia.
55 na bisis makita sa Biblia ang pagtataksil. At yan po sa Bagong Testamento, 29 times, 29, 29 na bisis ang pagtataksil. Ang pagtaksil ay maraming mga tipo. Personal, pagtataksil sa pamilya, pagtataksil sa trabaho, puso kung anuman ang buhay, pagtataksil sa bayan, at higit sa lahat, pagtataksil sa Diyos. Isa-isahin po natin ang mga iyan bago natin tingnan ang ating mga pagbasa. Ang pagtataksil sa personal, ito yung pagtataksil sa ating sarili na pinalabas natin ang huwad na maskara sa ating pagkatao. Hindi natin matatanggap ang ating sarili. Kuminsan taksil sa kasarian, taksil sa kalagayan, taksil sa pagkatao. At simple lang, halimbawa yung iba hindi makatanggap na namuti na ang kilang buhok, kinukulayan pa ito. Ang kilang mga balat, kuminsan nagparituke sa kanilang mukha. At kuminsan nag-iba sila na ganitong personal na pagpahayag na ito yung pagtataksil sa personal. Lalo na sa pagtataksil na hindi matanggap na siya pala'y lalaki o babae. At pagtataksil sa tahanan. Marami pong bisis ang pagtataksil sa tahanan. Ang si lalaki o si babae ay magkabilang bahay. At sumakabilang bahay nga. At dahil doon, ang pagtataksil kuminsan ay talagang swabe na kuminsan hindi malalaman sapagkat itinatago. Kuminsan pagka mabuking, sinasabi pa, mahal kita, kaya dinagdagan ko lang dahil sobra ang pagmamahal ko sa iyo. At kuminsan, tinatago at kung ano pa ang ginagawa. Marami pong taksil sa tahanan, hindi lang po sa mag-asawa, pati rin sa mga anak na tinataksilan nila ang kanilang mga magulang. Pagtataksil sa bayan, marami pong nagtataksil sa bayan. Kinukurakot ang kayamanan ng bayan, o kaya kung mayroong proyekto, kung ano nung percentage ang kinukuha, hindi lang hanggang 30%, umabot pa ng 50%. At dahil doon naghihirap ang bayan. Pagtataksil din sa iba't ibang pamaraan. Higit sa lahat, ang pagtaksil sa Diyos. Sa atin pong unang pagbasa, sa aklat ni Propeta Isaias, ang bayan ng Israel nagtaksil. Kaya nagpahayag na si Isaias na ito yung dapat na panumbalikin kayo, magbalik loob kayo, at babalik sa Diyos. Pinagtangkaan siya ng pahirapan. Kaya sinasabi niya ngayon na mula pa na sinapupunan ng kanyang ina, hinirang na siya na lingkod upang maging propita sa kanila. At sinasabi niya na lahat ay dapat natingnan na magpahayag. Dahil sinabi sa ating salmo, patuloy na ipahayag o isa-isay ang dulot na kaligtasan ng Diyos. Sa ating Ebanghelyo ngayon ni San Juan, Kapitulo 13, versikulo 21 hanggang 33, at versikulo 36 hanggang 38, ito yung tagpo na tinatawag nating Last Supper, huling hapunan ng Panginoon. At doon sa huling hapunan, alam na ng ating Panginoon Hesus kung ano ang mangyari sa Kanya. Una, ay may magtaksil sa Kanya, si Judas, na siya ay nagtaksil, pininta ang Panginoon ng 30 na pilak. At hindi lang yon, akala ng iba na hindi rin sila nagtaksil. Si Pedro, sabi niya, gusto ko pang ialay ang buhay mo, buhay ko para sa iyo.
Ang sabi ng Panginoon, kung mabilis tumilaok ang manok, mas mabilis ka pa na magtatwa sa akin. At nakita naman, noong ipinako ng ating Panginoon, sino lang sa mga apostol ang naiwan? Si San Juan lang na mahal ng Panginoon. Ang iba ay nagtago. Kaya ito yung tunay na pagtataksil, bahagi po ng buhay na mayroon talagang pagtataksil sa iba't ibang paraan. Paano ba natin harapin ang pagtataksil? Una, kailangan nating tanggapin at alamin ano ba ang pagtataksil hindi lang sa ating sarili, sa emosyonal na kalagayan ng tao. Dahil napakasakit na pangyayari ang pagtataksil. Sabihin mo, naghudas ka, nagtaksil ka. Napakasakit na pangyayari. Pero kuminsan, mahirap tanggapin. Kaya unang gawin upang harapin mo ang pagtataksil, pagtanggap. At saka kasunod, tingnan mo ang kalagayan ng sarili mo. Pag-ingatan mo ang iyong kalusugan. Hihingi ka ng suporta sa mga taong matino ang pag-iisip upang kayanin mo na harapin ang pinagdaanan sa buhay. Pangatlo, bigyan mo ng panahon na makita mo ang lahat at iproseso mo ang iyong sarili upang matanggap mo ang napakasakit na pangyayari sa pagtataksil. Pang-apat, makiusap ka sa isang tao, isang pari, isang religyoso, o kaya isang psikologista, o kaya kahit sinong tao na kung saan maari mong ibahagi ang napakatindi na pangyayari sa kataksilan. Panglima, titingnan mo ang buo na pagtataksil ng isang tao sa iyo at sa iyong relasyon. Pang-anim, pwede mong kausapin ang taong nagtaksil sa iyo sa masinsina na paraan, huwag sa paraan na may kasamang galit dahil hindi ka mananalo pag ganyang paraan. Pang-pito, kung hindi talaga magbago, putulin mo na ang relasyon sa taong yon na nakasakit sa pamilya mo o kaya nagpapahirap sa iyo. At kung ikaw ay nandyan na sa kalagayan, paano naman maghilom? Maghil ang pinagtaksilan mo na sarili. Una, sa sinasabi ko nga kanina, kausapin mo isang taong nagtiwala ka sa kanya. Upang isang guni, ibahagi mo ang lahat. Upang kung ang lahat ay napalabas mo na, gagaan ang kalooban mo. Pangalawa, sinasabi ko kanina, bantayan mo ang kalusugan mo, ang sarili mo. Huwag masyadong madala sa pinagdaanan mo. Baka ikaw ay ma-heart attack pa o sobra pang ma-stress o baka matiriring ka. Kailangan mo ang kakain ka ng healthy food, balanced diet. Magkaroon ka ng tama na pagtulog, 8 oras. At magkaroon ka ng masaya na gawain. Masaya ba? Mag-sports, o basketball, o kung ano man. Maglalakad ka, basta maging masaya ka. Yun ang mabuting gawin mo. Pangatlo, tanggapin mo na nataksilan ka na. Pinagtaksilan ka. At ang pagtanggap mo ay buong buo. Sapagkat kung hindi, lalo kang ma-stress, lalo kang magkasakit. Pang-apat, huwag mong sisihin ang sarili mo. Hindi mo kasalanan na ikaw'y pinagtaksilan. Akala ng iba, dahil matanda ka na, o pangit ka, kaya pinagtaksilan ka ng asawa mo. Hindi po. May maraming malalim na dahilan. Huwag sisihin ang sarili. Panglima, magkaroon ka ng pasyensya sa iyong sarili. Bigyan mo ng panahon, space, kaluwagan ang sarili.
upang makita mo na ikaw ay totoong tao. Wala man yung taong nagtaksil, ikaw ay tao pa rin na mausay. Kaya bigyan mo ng panahon at espasyo ang buhay mo upang makilala mo ang tunay na sarili mo at tanggapin ang sarili mo. Kung namumuti na yung buhok mo, huwag mong pilayan. Kung gano'n yung balat mo, huwag mong pamutiin. O kaya kung gano'n ang mukha mo, huwag kang magparituki. Tanggapin ang tunay na sarili mo. Pangpito ay magpatawad ka. Sapagkat kung marunong ka magpatawad, yung mga nagtaksil na pinatawad mo ay maghilom din ang relasyon ninyo. At ikaw mismo ay gagaan ang sarili mo dahil marunong ka magpatawad. Pangwalo, huwag paghihiganti. Dahil sa paghihiganti, wala kang mapapala. Kaya ito ang dapat nating tingnan. Ang buhay natin, kung minsan nagtatwa tayo sa Diyos, nagtaksil at sumuhay tayo sa Panginoon. At ngayong Martes, dito po ating nakikita na maski mismo yung mga banal na mga apostol, mahina rin sila. Tayo tao lang. Wala namang tao na perpekto. Kailangan lang natin ang marunong magbago at tatanggap sa ating sarili at huwag magtaksil sa Panginoon. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, kung kabang loob na idulog natin ang ating mga kahilingan sa Panginoon habang laging inaalaala ang paghihirap na Kanyang tiniis para sa ating kaligtasan. Atin pong itutugon, Hesus, sa pamagitan ng iyong pagpakasakit para sa aming kagalingan, dinggin mo kami. Jesus, sa pamamagitan ng iyong pagpapakasakit para sa aming kagalingan, tinggin mo kami. Ang mga ipinagkanulo ng kanilang mga kaibigan, naway hindi magkimkim ng hinanakit. Manalangin tayo. Jesus, sa pamamagitan ng iyong pagpapakasakit para sa aming kagalingan, tinggin mo kami. Ang mga makasalanan, naway hindi panghinaan ng loob, pagkos maghangad ng kapatawaran sa pamamagitan ng sakramento ng pagkukumpisal. Manalangin tayo. Jesus, sa pamamagitan ng iyong pagpapakasakit para sa aming kagalingan, tinggin mo kami. Ang mga nagdurusa naway magkaroon ng lakas upang tiisin ang kanilang mga pasanin sa buhay. Manalangin tayo. Jesus, sa pamamagitan ng iyong pagpapakasakit para sa aming kagalingan, tinggin mo kami. Ang mga may sakit naway iugnay ang kanilang paghihirap kay Kristo upang maranasan nila ang kapayapaan ng loob. Manalangin tayo. Jesus, sa pamamagitan ng iyong pagpapakasakit para sa aming kagalingan, tinggin mo kami. Ang mga yumao naway pagkalooban ng lugar sa karian sa langit. Manalangin tayo. Jesus, sa pamamagitan ng iyong pagpapakasakit para sa aming kagalingan, tinggin mo kami. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Ama naming Diyos, sa iyong karunungan ay hinayaan mong magdusa ang iyong anak para sa amin. Sa pangitan ng Espiritu, higit mo kaming ilapit sa iyo upang maipahayag namin ang taimtim na pasasalamat. Hiling namin ito sa pangitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat.
puso'y durma, dahilan sa kutiyak. Kaya naman ako'y wala nang magawa. Inaasahan kong awa ay nawala, di walang umaliw sa buhay kong aba. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayong kapatid upang paghain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay ng iyong angkan na ginawa mong magkasalo-salo sa paghahaing banal. Ipagkaloob mong ang kaganapan nito ay aming makamtan sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo Itaas sa rin. Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay marapat ni kay aming pasalamatan sa witan ni Jesucristo na aming Panginoon. Nabanaagan na namin ang pagdiriwang sa kanyang pagpagkasakit at pagkabuhay. Malupig na ang dating pagsuway sa pag-ako sa kanyang pusong loob na katapatan at magaganap na ang pag-alaala sa aming pag-anib sa iyong tinubos na angkan. Kaya kaysa namang helsi siya awit ng papuri sa humpay sa kalangitan, kami nagbubingi sa kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, usana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, usana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa magitan ng Espiritu ng banal, makalob nito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisan ko sang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya yon, inaabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak. At iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin
Mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabuhay gining lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan minapatin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Berhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ang mga apostol ni San Juan Bautista, ni San Roque, ni San Lorenzo Ruiz de Manila, ni San Pedro Calungsod at ng lahat ng mga banal na namuhay Diyos daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa karangal mo sa pangitan ng anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Sa tagubilin ng magaling na utos, sa turo ni Isus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang lumot sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at tinisalat ng kapahamakan samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo aming panampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis na makasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Pagsunod kami. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng Amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo.
buhay na walang hanggan. Ang Panginoon ay ilaw ko at kaligtasan. Sino pa ba ang aking katatakutan? Ang Panginoon ang muog ng aking buhay. Sino pa ba ang aking kasisindakan? Sa Panginoon ang sinuman sa tubig ng aking bigay, tinamuli mauuhaw pagkat ito'y bukal sa buhay na walang hanggan. Mga paalala sa mga nagsisimba. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat, sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana na Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming mga tumanggap sa banal na pakikinabang ay dumulog sa iyo na nakikiusap pagbigyan sa kahilingan naming ang piging mong bigay ay maging pagsasalo naman namin sa iyong walang maliw na buhay. Sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa pagdalaw sa tahanan ng ating pong Jesus Nazareno. Kay mga narito, kay manaugnay sa iba't ibang social media platform na posting sa iba't ibang paraan, naway ang inyong panalangin ay dinggin ng pong Jesus Nazareno. Salamat po sa lahat nagbigay ng tulong at donasyon sa Quiapo Church upang makatulong ang Quiapo Church sa kapwa natin mahirap at nangangailangan. Salamat po sa iyong tulong, pagpalain kayo po Diyos. Salamat sa lahat ng mga naglilingkod ngayon, pagpalain kayo lagi ng pong Jesus Nazareno. Tayo may sumuway, nagtatwa o nagtaksil sa Panginoon. Magbalik loob tayo at maging matapat sa Diyos. Maging matapat sa pong Jesus Nazareno sapagkat siya'y matapat sa atin. Ngayon na po ang pausbas. Mangyayari po lamang itaas bagya, mga ibagay na pasbas. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, iniagmasan ng cross ang walang maloy na pag-ibig ng Diyos ng katauhan. Pakinggan mo ang kahilingan, lalo na para sa mga nangailangan ng tulong at awa. Makamtanawa namin ang iyong kasagutan na mitang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imahin at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamagitan ng benisyon ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming maluhating Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. May king taglay ang kapipaan pag-ibig at pag-asa ng pong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Padre Jesus,
Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipinto ng amin aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno. Iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin.